Actually, pinakabobong senador talaga si Bato. Hindi, actually si Robin pala. Sorry. Hindi, pero nakakatawa, no? Ang nakakatawa dito, paano naging PNP chief ang isang bobo na katulad nga po ni Bato? Parang bata, mga kababayan. So kanina po, no, sabi ni Bato kanina, di ba? Meron daw po siyang visa papuntang Amerika. Ito, may mga taga-Amerika yan, no? Si DJ Byron taga-Amerika yan. Di ba ang visa 10 taon, 'di ba? 10 taon yung visa eh. Ng kunwari kung meron kayong US visa, kung Pilipino kayo, 10 taon tumatagal 'yan. Alam niyo nakakatawa dito kay Bato, ang sabi nga po ni Bato, yung visa niya daw po expired na. So paano magiging expired yung visa ni Bato kung kaka-revoke lang nung 2000 nung year 2000, 2020. O di ba 10 years, di ba? O yan eh, di ba? Tingnan nyo ha, napakasinungaling ni Bato dito eh. Sabi ni Bato de la Rosa, dahil tama ako, di ba? Di pa nakapunta ng Amerika pero at least nagets ko. Ang sabi ni Bato de la Rosa, meron na daw po siyang US visa. Sabi niya. Yun nga lang expired na. So nakakapagtaka dito, paano ako magkakaroon ng expired na visa ng Amerika kung kaka-revoke niya lang ito noong 2020? Oh. Kapag single entry, 6 months lang. Kung kapag bakasyon lang. Oh. Kasi si Bato, diplomat naman yun. Malamang 10 years yun, di ba? So, tingnan nyo to. Oh. So, sabi dito, no? Ginagamit niya pa talaga si Trump, eh, no? Sabi dito, no? De La Rosa teases Trump to punish Filipino who aided Duterte ICC arrest. So, kakabalita lang nito kahapon, no? April 3. Ano to? Ano kayo? Close? Close ba kayo? Close pala si ano eh. Close pala si Trump tsaka si Bato eh. Hindi hindi ako naniniwala naman ako na na tawag nito na bobo si Bato. Hindi, tingnan natin na wala tuloy ako. O sabi dito prepare for the prosecution repercussions of your actions. Senator Bato de la Rosa wants the owner of the chartered plane that flew Rudy Duterte to The Hague, citing the executive order of US President Donald Trump. Alam niyo, masasabi ko lang dito, anong pakialam ni Trump dito? Hindi nga, no? Alam niyo, no? Alam niyo si Bato talaga. Nagtataka lang talaga ako, no? Hindi po talaga siya magiging PNP chief kung hindi po siya tanga. Hindi, totoo 'yun. Kasi po ang kailangan po talaga ni Duterte nung panahon na 'yon, PNP chief na aso, yung sumusunod lang sa kanya. Eh si Bato aso, kahit ano sabihin ni Digong sinusunod. Kaya po siya naging PNP chief kasi nga po tanga po siya. At ito po nadala niya po ito hanggang Senado. So sabi niya dito, and actually, walang pakialam si Trump dito. Ano pakialam si Trump dito kay Digong? Bakit presidente pa ba ng Pilipinas si Digong? Ako naniniwala naman ako doon na yung Amerika po, kalyado po natin yan. Naniniwala ako doon. Pero syempre po, makikipag-usap lang po si Trump kung sino po yung presidente ng Pilipinas. Tanga eh, no? Sabi po dito, Senator Ronald Bato de la Rosa has called on President Donald Trump to sanction, di ba? Inuutusan niya pa si Trump to sanction the Filipinos who assisted turning over former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court, becoming among the first officials in the world to propose real-world implementation of an executive order that the US leader had issued in February. Di ba? Alam mo, ang bobo talaga nito ni Bato eh. Alam naman po natin na yung Amerika po is umalis po sa ICC. Hello po Ma'am Joanna, hello po no. 'Di ba? Ang Amerika umalis po sa ICC. At hindi sila miyembro ng ICC. Tama. Ang Amerika po hindi po miyembro ng ICC. At sabi nga po ni Trump na kung sino man yung makipagtulungan inside sa Amerika sa ICC may kaparusahan. Sa loob lang ng Amerika 'yun. Hindi po damay Pilipinas doon.
Huwag lang yan to. Parang hindi police. Oh. It is a moral obligation of the committee to share our findings to President Donald Trump para kung sino ang may-ari ng Gulfstream na ito, na aeroplano, kung may-ari-arian siya sa Amerika, covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. Okay, gets ko. Okay. Dahil sa... Okay, pinipilit niya. Pero ang point dito, mga kababayan, yung pagtulong po ng kung sino mang taong ito para ipa-aresto nga po si Digong, di ba yung Amerikano nga, kung Amerikano man na, yung may-ari ng aeroplano po na yon, wala pa rin pong pakialam si Trump dito kasi naman po, hindi naman po Amerikano yung hinuli, Pilipino po. O, di ba? Ay, si Ma'am Joanna naka-follow sa TikTok. Lodi ko si Trillanes gusto ko siya manalo. So ngayon ito mga kababayan, alam niyo nakakatawa pa dito, no? Ito nabalita ito nung 2016 pa, 2020 ata to, no? US revoked visa of Philippine Drug War Police Chief Ronald De La Rosa led forces that killed numerous drug suspect. Okay. So alam naman po natin no na si Bato nga po ay na-revoke no? Na-revoke ang visa, US visa nung panahon nga po ni Trump. So may mga reason dito. The USA sanctioned represent the shift in policy towards the Philippine government in its drug war and suggests that US will no longer do business with government officials directly implicated in atrocities. Alam niyo mga kababayan, no? Yung pinapakita po kasing video ng mga DDS na si Trump po ay bilib na bilib po sa Pilipinas dahil po sa drug war. Unang video po yun. Pero eventually po, bumaliktad din po si Trump nung nalaman niya na nga po, nakabullshitan lang po yung drug war. Rhoda Eisenberg, maraming salamat. No? Sa Facebook po siya nanonood. Ilan kayo sa Facebook? Kaya kung gusto mo po nakakwentuhan, marami po tayo sa YouTube ngayon. No? So ngayon ito nakalive po tayo sa Facebook at sa YouTube. Okay? So ngayon ito. Di ba? Isa sa mga reason kung bakit nga po tinanggalan ng visa si Bato de la Rosa noong panahon din po na presidente si Trump kasi nga po implicated nga po sa drug war, di ba? At its next step, the US government should make clear publicly that this policy extends to all Philippine government officials linked to the drug war. It's important these officials get the message that their complicity in Duterte's crimes will make them persona non grata in the US and perhaps elsewhere in the world. Di ba? De La Rosa could have a date with justice before the International Criminal Court at The Hague, blah, blah. So, kaya na point dito, no? Isa sa mga sinasabing rason kung bakit po tinanggalan ng visa si Bato nung panahon po na yon dahil nga po sa drug war. Tapos ngayon may babalik ni Trump yung visa niya. Parang naman napaka-bullshit naman nun. Parang at ngayon mga babayan, tuwan-tuwa pa siya dito ito Tinan nyo, meron pa siyang video dito tinan nyo. Ito yung sinasabi niya kanina Ito nyo to. Ito ba yun? Ito. Sige. Sir, speaking of visa, may US visa ka na ba ulit? US visa, meron, pero nag-expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Since nung 2020, sir, nung kinancel nila, hindi na. Yung kinancel nila, afterwards, nag-usap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that, hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako mag-apply pa. Sir, wala. Tinay niyo, tanga, di ba? So, nag-usap daw si Duterte at si Trump para magkaroon siya ng visa. Alam nyo kanina, nung napanood ko to kanina, ano ba to? Seryoso ba to? Hindi, seryoso ba to? Si Duterte tsaka si Trump nag-usap para magkaroon ka ng visa? Hindi nga. Gago. Alam nyo, no? Alam nyo, kapag DDS po kasi, maniniwala kagad dito. At in the first place, no? Kailan ba naging presidente si Trump? Di ba kakaano niya lang, di ba? Kakaproclaim niya lang, di ba? Itong taon lang.
So, kailan sila nag-usap ngayon lang? Di ba parang gano'n, hindi ko makuha yung timeline eh. Hindi ko makuha yung timeline eh. Di ba? Kailan naging presidente si Trump? 2025. Ito lang. So, ibig sabihin, nag-usap sila last month lang. Tapos visa ka, tapos may visa ka na-expired bigla. Bobo ang puta. You have to apply. Nothing to do with the president. Oo nga, di ba? Hindi kunin niyo yung timeline nawalan po ng visa si Bato, alam ko 2020. Tama, di ba? Kung ano mang taon. 2020 si Biden. Hindi, malaman, di ba? Sige, 2020 si Biden, di ba? Hindi, kinukuha ko yung timeline eh. So ngayon, kung kinausap po ni Duterte si Trump, ibig sabihin nun, presidente na si Trump nun. Di ba? Presidente na si Trump nun. So kailan ba naging presidente si Trump? 2025. Kaka-proclaim niya lang. Nanalo siya last year pero 2025 siya na-proclaim. So ngayon, last month ata yun, di ba? Last month ata yun. Tapos ngayon, kung sinabi nga po ni Bato na, hindi, meron akong visa na expired na. Nag-usap si Digong tsaka si Trump. So kakausap lang nila last month, tapos expired ka agad yung visa mo. Para ka namang gago nito, Bato. Para namang, ano to, tanga? Tanga-tangahan? Di ba, simpleng bagay na lang ang mga kababayan, hindi niya pa ma-explain ng maayos. Paano pa kaya yung mga bagay na komplikado katulad nga po ng pag-aresto ni Digong sa ICC, Interpol? Baka sabi ko nga sa inyo eh. Kaya po siya naging PNP chief kasi nga po tanga po siya. Di ba? Sir, speaking of visa, may US visa ka na ba ulit? US visa, meron, pero nag-expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Since nung 2020, sir, nung kinancel nila. 2020 sila sabi ng reporter eh. So since 2020, wala na siyang visa ng Amerika. Ayun ang sabi ng reporter, di ba? Since 2020. Yun So si Trump pa presidente nun. Tama, no? Yung kinancel nila, Kinancel ng 2020, so kailan nabalik? afterwards, nag-usap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako Gung. So kailan sila nag-usap? Kailan nag-usap si Trump at si Digong nung presidente na si Trump, di ba? 2025. Tapos na-expired ka agad yung visa mo? Wala pang 2 buwan, na-expired ka agad yung visa mo? Tingnan niyo mukha niya, no? Mukhang seryoso. Alam niyo, mas nakakatawa to kasi. Alam niyo yung seryoso yung sinasabi, seryoso yung mukha, pero kabulshitan yung lumalabas sa bunganga. Ganyan po yan eh. Ganyan po yan. Walang yan na to. Bullshit, man. Sir, kasi nasabi niyo rin kanina na dahil may sanctions nga si President Trump, na isanction din yung may-ari ng plane. Isipin niya, simpleng visa na nga lang mga kababayan, di pa maintindihan ni Bato. Paano pa kaya yung mga sanctions na sinasabi niya? Mas komplikado po yun. Expand na daw yung utak niya, di ba? Hindi kayo ba, nakukuha niyo ba yung point? Di ba? Wala pang 3 buwan, expired na yung visa ni Bato. Nag-usap pa talaga sila ni Trump tsaka ni Digong, ha? Ano ba sinabi na, no? Ano bang sinabi? 2 weeks lang visa expired na, no? Anong sabi ni ano? Hindi nga. Mas interesado kung ano eh. Paano sinabi ni Digong kay Trump na dapat may visa ka na? Paano niya sinabi? Hey, Mr. Trump, do you know Bato? Can you give him a new visa? So nag-uusap talaga si Trump at si Digong para sa visa mo. Hindi sa mas importanteng bagay. Di ba? Maraming importanteng, hindi ka, for example, kunwari kung kayo, nakausap niyo si Trump. Di ba? Isipin mo ba ibang tao?
Di ba isipin niyo pa ba na, ay, si Bato dapat may visa? Inuna ka pa talaga, ha? Walang yan na to, no? Di ba? Oh, sige, continue nga natin. Sige, oh. Si President Trump na isanction din yung may-ari ng plane. Meron po ba kayong communications to any of US officials to pursue that suggestion further? Secret. Yes! Secret. Gusto po kayo dun sa pagpunta sa Hague? May Mukhang plano? tanga lang eh, no? Mukhang tanga lang, no? Oh. Secret. Di kasi, di ba, sabi kanina ni Bato, na ang gusto daw po, may request daw po si Bato na isanction yung may-ari po ng eroplano na naghatid nga po kay Digong papuntang The Hague. So, ang tanong, meron ka bang kausap doon? Actually, baka meron nga. Kasi nga, yung visa mo nga naasikaso eh. Na-expired nga lang. Baka meron nga naman. O nga, di ba? Baka meron nga. Baka meron kang kausap. Ewan ko lang, no? Baka sinto-sinto na siguro to. No? Kasi ganyan po talaga mga babayan pag malapit na po siyang mahuli. Ganyan po talaga yung tao pag malapit na pong makulong. Kawawa naman to. Isipin nyo ha. Si Digong po nakapagnakaw po si Digong. Si Bato kung nakapagnakaw man yan, hindi naman ganun kalaki sa tingin ko lang. Ang tanong dito, yung pamilya mo ba Bato? Kaya ka bang dalawin sa The Hague? Oh. Actually, sila Sara, meron silang pera. Politiko pa sila Pulong. Politiko pa si Baste. Oh, may mga naitagong pera pa yan, yung mga Duterte po na yan. Ikaw, pag hinuli ka sa The Hague, madadalo ka ba ng pamilya mo doon? Tingnan natin. Oh. Talaga kayo? Oo, mag-apply ko. Baka, before, after elections, bago kung manalo matalo, siguro, anak ko na po, mas maganda magbakas pinapag. Para saan po, sir? Anong ifalit din? Baka pwede tayo makabisita. Makabisita Presidente Duterte. Bibisita daw po siya kay Digong. Hindi ka bibisita doon. Doon ka natitira. Walang yaka. Yan ha. So yun mga babayan, no? So kayo po, no? Anong masasabi nyo nga po dito sa pag-name drop nga po ni Bato kay Trump? Actually, parang ano lang, no? Parang si naalala mo DJ Byron si Mangusin. O sino-sino ni-name drop. Parang ganoon na lang din si Bato no? Di ba? So kayo ba ito kunwari kung kayo DDS kayo, no? Kayo ba naniniwala ba kayo na may nakakausap si Bato na sa kampo ni Trump? At kayo ba naniniwala ba kayo na si Digong tsaka si Trump nag-usap para sa visa ni Bato? Sana, so pa-comment, no? O, di ba? Si Kulaong, no? So, yun, so pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe, at di na rin po kalabisan. Pa-share na rin po ng video po na to, no? So, thank you mga kababayan. And then, ito pag-usapan ngayon natin to.